buhay ay parang bula, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Ito ay punong-puno ng mga pagsubok at kahirapan na maaaring pagdaanan upang makamit ang isang pangarap. Kaya naman, dapat nating lumaban upang makamit ang ating tagumpay. Umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating tagapakinig at sa mga manonood. Narito naman tayo sa ating tadhana. Kaya naman, tunghayan natin ang kwento ng buhay sa ating nagpapadala na nagngangalang April Jesame Amorado na nanggaling sa Ricardo Baloan, Cebu. Simula pa lamang nung bata pa siya, naranasan na niya ang kahirapan at mga pagsubok na kanyang pinagdaanan dahil hindi buo ang kanilang pamilya. Humiwalay siya sa kanyang ina at ama, ngunit sa kabila ng lahat ng kahirapan na kanyang pinagdaanan, ang kanyang lolo, lola, auntie at uncle, mga pinsan at kanyang mga kaibigan ay palaging nandyan sa tabi niya upang gumabay, tumulong at sumuporta upang makamit niya ang kanyang pangarap. Kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, siya ay nakakuha ng mga karangalan kagaya ng Certificates of Award simula nung siya ay elementarya hanggang junior high at senior high school. Nakapagtapos siya ng senior high school bilang isang top 1 sa klase. Siya ay nagpapasalamat sa kanyang lolo, lola, uncle at auntie at lalong-lalo na sa kanyang mga kaibigan na sumusuporta palagi sa kanya at gumabay at lalong-lalo na tumulong upang siya ay makapagtapos ng senior high school. Siya ay 11 na taong gulang pa lamang. Siya ay nag-aaral sa Universidad ng Negros Oriental. Siya ay kumukuha sa course of Bachelor in Technology and Livelihood Education, major in Home Economics. Gusto niyo ba tunghayan ang kwento ng kanyang buhay? Kwentong puno ng pagsubok, karanasan, at kahit ano pang pangyayari na kanyang nalagpasan at napagdaanan, kahit anong hirap, kinakaya niya ito at pilit na pinaglaban upang abutin ang kanyang pangarap. Siya ay nangangarap na maging guro upang makapagtapos ng pag-aaral sa Universidad ng Negros Oriental. Dahil pangarap niya matupad ang pangarap ng kanyang ginanoon. Kahit mahirap at kahit anong pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, siya ay nagiging matatag, masipag at naging matyaga upang makamit ang kanyang tagumpay. Siya ay naniniwala sa isang kasabihan, ang mga pagsubok ay hindi hadlang upang makamit ang iyong pangarap. Kung hindi, ang mga pagsubok na dumaan sa iyong buhay ay ang tanging daan upang makamit ang iyong tagumpay. Siya ay kasulukuyang naninirahan sa Barangay Taclobo, Dumaguete City. Siya ay nakapasa ng scholarship program sa EDM Dumaguete Center. Mahilig rin siyang maglinis ng kanilang kapaligiran. Mahilig rin siyang maghugas ng pinggan, magtanim ng mga halaman. Mahilig rin siyang sumayaw, kumanta, umakting, at sumali sa mga debate at pag-uulat sa klase. Naman tayo sa kanyang kahinaan. Una, siya ay simple lamang na babae, minsan mahiyain. Siya ay mabilis maawa sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na kapag nagkakasakit. Siya ay mahilig mapagkumbaba sa kanyang kapwa. Ngayon, heto naman tayo sa kanyang kalakasan. Siya ay matatag, masipag at matyaga na tao na may plano at may pangarap sa buhay. Una sa lahat, wala siyang ibang kalakasan sa kanyang buhay, kundi ang Panginoon. Tanging ang Panginoon lamang ang kanyang pinagkukunan ng lakas
sa kabila ng kanyang pinagdaanan ng mga pagsubok. Dahil alam naman natin lahat na kahit anumang mangyari, ang Panginoon ay palaging gumagabay para sa atin. Pangalawa ay ang kanyang lolo at lola at kanyang mga auntie at uncle na palaging nandyan sa tabi niya. Kahit saan siya pupunta, sila ang naging gabay at tumutulong at sumusuporta upang maabot ang kanyang pangarap. Balang araw, sa pagtatapos niya ng kolehiyo, nang makabawi sa mga taong naging instrumento ng kanyang buhay. Una sa lahat, sa kanyang lolo at lola. Pangalawa, sa ABM Center. Pangatlo, sa kanyang mga kaibigan at mga kaklase na tumutulong sa pag-abot ng kanyang pangarap. Balang araw, siya ay magiging guro